Good evening everyone. Good news po mga kababayan sapagkat ay mayroon na pong assurance ni Commissioner George Garcia kanina umaga mga kababayan na patungkol po doon sa Smart Matic Bridge na ito daw po ay kinuha o inamin ng isang empleyado ng Smart Matic na di umano'y ibinibinta. At ang assurance ng Comelec ay di naman daw nadamay. Umamin ang isang Smartmatic employee na nakuha yung data at ibininta. Pero iyon na daw po ay nakontrol agad. Sabi ni Comelec Commissioner George Garcia, mga kababayan, ay kailan daw po ito nangyari. At iyon daw po ay nangyari sa buwan ng January at February. Kaya daw po, wala daw po yun kwenta. Sapagkat yung mga data ng Comelec sa mga buwan na iyon ay hindi para po kompleto. Kung marami pang kakulangan. Yun po yung pahayag ni Comelec Commissioner George Garcia. Pero kung ngayong Marso, buwan ng Marso, ay ang sabi ni George Garcia, Comelec Commissioner, mga kababayan, ay mas delikado. Sa ngayon, ay inimbestigahan na ng NBI. At yung investigasyon sa Senado, na bali executive session po yun, ay nakarating sa kalaman. Yun nga po sa NBI. At inaapura ito na para matapos na. At sabi ng NBI ay malapit na rin po daw sila matapos sa investigasyon sapagkat yun po ay inamin na ng isang empleyado ng Smartmatic na nakuha niya yung data at ibininta. Yan po. So, dito po ang Comelec ay wala pong problema. Ang pwedeng nangyari dito, ang may problema dito ang Smartmatic, mga kababayan. Kaya pwedeng yung napabalitang pwede daw pong isanctions ang Smartmatic. Yan dahil po dyan sa ginagawang yan. No? At sinabing paparnagutin ang Smartmatic, isa yun sa investigasyon ng NBI, mga kababayan. Sabi ng NBI, patuloy nilang iniimbestigahan at para matapos na at malapit nang sila'y magtapos, sinabi ng NBI. So, yan po yung magandang assurance ngayon na lumabas mula sa pahayag ni Comelec Commissioner George Garcia, mga kababayan. Ay si George Garcia, mga kababayan, ay kailan lang po yun na nakaupo dyan sa Comelec. Bali, isang linggo pa lamang po. Pero kabisado niya na po ang kanyang trabaho. No? At itong mga baluta, mga kababayan, na nagiging isyo sa mga nakaraang linggo ay sinasabi na itong mga baluta ay idudouble check ito. At ipapakita, tatawagin yung mga media at sino pa yung mga representative dyan, mga watchers at sa mga NGO upang ito ay magiging malinaw para sa lahat at bubuksan sa harapan ng mga media at sa harapan ng mga politiko para po sang-ayon kay George Garcia ay walang may tatago na mga problema sa Comelec. So, at pati mga makina, mga kababayan, ay isasama sa pag-double check nito. Lahat ng mga na-imprintang baluta, katulad noong 66.4%
na baluta na naimprinta na walang watchers at observer ay siya sa atin din po, i-double check din daw po yun. So yun po yung magandang assurance ni Attorney George Garcia ng Comelec. Dito mga kabayan ay sinabi pa ni Comelec Commissioner na siyasatin lahat yan at patuloy ang investigasyon ng NBI habang hindi pa natatapos tungkol po sa mga bagay na ito. So napakaganda po yung assurance sapagkat ito nga mga kababayan ay nabuo yung mga pagdududa ng milyon-milyong mga Pilipinong botante dahil dyan sa nangyayaring ito sa Comelec. Kaya po lumalabas ngayon na ang Comelec ay wala daw pong problema kundi yung Smartmatic. So dahil dyan mga kababayan, at sinasabi ko sa inyo, maulit ko na rin po, na itong pagdududa ng taong bayan ngayon ay maaari pong mawala sa ganitong kapahayagan ng Comelec. At alam naman natin na malapit na ang eleksyon, 1 buwan kalahati na lamang po. At ito ay inaapura at minamadali ang investigasyon ng NBI at Senado. Kaya nga po mga kababayan ay dahil nga po doon sa nangyayaring ito na ang hindi maiiwasan yung pagdududa sa taong bayan dahil sa mga nangyayaring kalukuhan dyan sa loob ng Comelec. Kaya po, dito ay nakakabuting balita ito sapagkat tulad ng ating sinasabi na ang pagdududa ng taong bayan ay maaaring maalis na. Kaya lamang po, ay patuloy pa rin po natin itong babantayan hanggang sa pagkatapos ng eleksyon. Sapagkat kung ang Comelec ay hindi nagbibigay ng mabuting pahayag at garantiya rito, tulad sa sinasabi ni Comelec Commissioner George Garcia, ay napakabuti po sapagkat para lang po sa akin ay nasagot na po yung aking gustong katanungan na itatanong sa Comelec. So ako, okay ako doon sa pahayag ni Attorney Garcia sa pangyayari dyan sa Comelec. Kaya dito mga kababayan, ay ano po ang masasabi ninyo tungkol po dito sa magbuting balita na ito ni Comelec Commissioner na ginagarantihan niya ang malinis at maayos na eleksyon sa Mayo 9. So pwede po kayong mag-react dyan at mag-komento. At samantala po mga kababayan ay gusto nating talakayin itong isang balita tungkol po rin po doon sa patuloy na paglakas ni Marcos sa kanyang mga survey. Yan po yung ating pag-usapan ngayon. Dahil nga po dyan, ay tinagurian na si Marcos ngayon dito sa bagong survey ng Publicos Asia mga kababayan ay magmula po noong December 6 hanggang 10, 2021 mga kababayan, si Marcos po ay nakakuha sang-ayon sa survey ng Publicos Asia. Mayroon siyang nakuhang 59.9
At February 16, 11 to 16, nakakuha siya ng 52.3. Dito po sa survey lang ng Publicos Asia, mga kababayan. At sa Marso 1 hanggang 14 ay nakakuha po siya ng 55.1. Whereas si Lini, sa buwan ng Disyembre, mga kababayan, nakakuha lamang po siya ng 20.2. At Pebrero, 22.3. At 21% na lamang po sa Marso. Bumaba po siya. Samantalang si Marcos ay patuloy po na tumataas yung kanyang survey. Yan po yung good news. So, dito mga kababayan, hindi na natin titingnan itong nasa pinakaibaba. Itong kay Isko mga kababayan ay nakakuha lamang ng 7.9%. At bahagyang tumaas si Isko sa Pebrero, 7.9. At 8.9 si Isko sa Pebrero pala. At 8.2 naman sa Marso. Bumaba siya ng bahagya, mga kababayan. So, dito mga kababayan, sa isa pang survey, bago din po itong survey na ito, ay gusto kong basahin sa inyo sapagkat dito mga kababayan ay napakaganda po yung resulta nitong isang survey na ito. No, sa Manila Bulletin po ito. Tinagurian siyang BBM is the next majority president. Yan po. So dito mga kababayan, ating pansinin na sinasabi dito, finally the Philippines might just have a majority president. Ayan po yung report ng Manila Bulletin, mga kababayan. In the last Pulse Asia survey results released on March 14, the unit team of former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr., BBM, and Davao City Mayor Sara Duterte remain to be these elections frontrunners. O nangunguna talaga po sila. Patuloy po sila nangunguna. And the survey which conducted from February 18 to 23, 2022, BBM sustained his lead over other presidentials with 60% of respondents nationwide choosing him as the country's next chief executive. He also led all geographic areas, 53 to 68%, and socioeconomic grouping, 58 to 61%. So, yan po yung napakagandang report ng Manila Bulletin, mga kababayan. For the second highest national post, Mayor Sara was chosen by 53% of respondents to be the next Vice President. So dito mga kababayan, hindi magkalayo o nagkakasunod itong si BBM at saka si Inday Sara. So palagi po silang consistent sa kanilang rating sa survey. So yun po yung napakaganda noon. Kaya puring-puri po dito yung unit team, BBM at saka Inday Sara sa report na ito, mga kababayan. Kaya dapat nating pasalamatan itong report na ito. Yan po ay napakaganda. Pagpatuloy po natin ito, mga kababayan. The survey results came a day after the unit team highly successful caravan and grand rally in Las Piñas City, March 13. The crowd-drawing event was enough to validate the pre-election statistics. We felt that warm welcome of the people who cheered and chanted BBM and Bongbong Sara. I have never seen anything like it. So, napakaganda po. Puring-puri po yung unit team dito, mga kababayan, sa report ng Manila Bulletin, mga kababayan. Dito lang ako humanga, no? Hinahangaan ko yung Manila Bulletin. The crowds
were excited to see and express their unity. People were not content in seeing BBM. They really wanted to go near his vehicle and shake hands with him. What was supposedly a 1 hour motorcade lasted for 4.5 hours. So iyan nga po mga kababayan na ang dahilan na hindi pagdalo ni Marcos doon po sa rally bukas sa Betsa 19 mga kababayan ay dahil masyado po siyang committed na doon sa kanyang mga schedule, sa kanyang mga rally. Kasi ang nais ng mga tao ay makita siya ng personal. Ganun po yun. Ayaw nila na si Marcos ay pupunta doon sa debate. Samantalang hinahanap siya ng mga tao. Yun po yung napakaganda noon mga kababayan. Yun po yung dahilan, isa sa mga dahilan ni Marcos na hindi siya pupunta roon. Ano naman pupuntahan ni Marcos doon sa debate? Consistent siya, napakataas ng ratings niya sa survey. Tapos pupunta siya sa debate, makikipag-away lang. Masyado namang mahirap yun, isipin mga kababayan, sapagkat mayroon namang mga mabuting paraan na magagawa siya na nakakadagdag pa ng boto niya. Ano po, isipin mo, yung tao gusto siyang mahawakan, makamayan. Pambihira na sigaw ng taong bayan yan, mga kababayan. Gusto siya makita ng personal at makamayan. Ayan. From Daang Hari Road in Muntinlupa City until the end of the caravan in Las Piñas, supporters of BBM, Sara Unitim, filled the entire 12.5 kilometer road. So ganun po yung haba ng kalsada ay punong-puno po sa tao. Yan po mga kababayan. Hundreds of thousands of Las Piñeros and supporters from nearby cities of Muntinlupa and Parañaque line up the streets of Daang Hari, Alabang Saputi Road, G. Aguilar Avenue, Naga Road, F. Santos Avenue, and C5 Road to warmly welcome BBM and Senator Mark Villar. So ganun po katindi yung mga karaban at rally ni Marcos. Siya mismo ang kailangan ng taong bayan. Sabik na sabik po yung mga tao sa kanya. Gusto ng mga tao ay makita siya ng mukhaan, ay makahawak man lang sa kanyang kamay. Nakita ninyo mga kababayan? Pambihira, sabi ko nga, pambihira na nagaganap ito sa isang kandidato ng pagkapangulo sa buong kasaysayan. Si Marcos lamang ang hinahanap ng tao, pinipilahan kahit nababasa sa ulan. Ganun po kaganda mga kababayan itong kampanya ni Marcos. Kaya tingnan natin ito As the caravan approached Naga Road, the movement of the vehicle should even more owing to the density of people blocking and greeting BBM. Ayan po. The thickness of the crowds did not decrease from beginning to the end of the caravan at the tent in Las Piñas where the Unitim Grand Rally was held. Yung kapal na po ng tao sa karamihan tao, crowds, did not decrease. Hindi po nagbawas from the beginning, mula ng umpisa hanggang sa katapusan sa karaban. The tent in Las Piñas where the Unitim Grand Rally was held. Yung lugar po dyan sa Las Piñas mga kaban, may pinagdadausan ng rally na ito ay napakalawak po yan mga kababayan. So dito sa mga puntong ito mga kababayan, talagang
iyakan ito mga kababayan ng mga oposisyon. Hindi natin maramdaman kung ano ang sama ng loob ang kanilang naramdaman dito. Dahil sa inggit, sapagkat ninanais man po nila na makahabol, pero suntok po sa buwan ng paghabol sa kay BBM sapagkat napakalayong milya na ang narating ni Marcos dito sa kanyang rating sa survey mga kababayan. Paano natin habulin yan? Samantalang 60%, pagpalagay na lang natin, 60% mga kababayan yung mapupunta kay Marcos. 40% ang paghati-hatian nilang siyam na kandidato mga kababayan. Magkano na lang ang natitira? Kahit na ilagay natin, 4 na lang sila makatihati doon sa 40%. 60% ang bibigay natin kay Marcos. Sapagkat yan naman po yung survey. Magkano lang? Kung bahatiin natin 10% di 10% lang. Si Lini nakakuha lang ng 15%. Si Isko nakakuha lang ng 10%. Si Pacquiao 8% lang. Si Lacson 2%. Isipin niyo yan. Kaya wala nang panahon sa loob ng isang buwan at kalahati ang mga naaraw, mga kababayan ay suntok na po sa buwan. Ang sinasabi ko po, hindi na po makakahabol. Yan po. Tuloy natin. The motorcade which was lasted for 4.5 hours could have been attended by more than 500,000 with a conservative estimate of 40 people for every meter or about 4 layers from each side. Formerly Secretary Mark Villar expressed his gratitude to his fellow Las Piñeros who left their homes just to see BBM and warmly welcome Mayor Sara. So, ganun po katindi yung kasikatan ni Marcos mga kababayan. Alam ninyo, yung kasikatan ni Marcos lalo lang lumakas. Lalo lang sumisikat si Marcos dahil nga po dyan sa pagbabato ng mga atake laban sa kanya na hindi sila sumasagot. Nakilalang tuluyan ang kalooban ni Marcos na siya ay isang mabuting tao. Ngayon lang, sasabihin ni Isko Moreno na paano daw ipagkakaisa yung bayan. Imposible para kay Isko yun. Pero dito, malinaw na ang sinisigaw ng taong bayan ay si Marcos. Wala na pong duda yan mga kababayan. Sabi, BBM and Mayor Sara were truly grateful to the people of Las Piñas for receiving them warmly. BBM stressed that he really felt the support and love of the people when they were on the motorcade. According to Police Captain Jose Gonzales of the Las Piñas Traffic and Parking Management Office, hundreds of thousands Las Piñeros and supporters have nearby cities of Parañaque and Muntinlupa came out of the respective homes and showed them their support to the participating in the caravan attended the grand rally at the tent. So ganun po, no? Ganun po yung talagang nagaganap. Matindi po, no? With the warm reception of the people everywhere, the unit team goes validated by pre-election surveys. We might have our next majority president in the person of Bongbong Marcos. Kaya po mga kababayan talagang totoo naman po na BBM is the next majority president. Never in the history of the Philippine presidential candidate
na nagaganap mula pa noong kay Cory hanggang sa kasalukuyan, panahon ni Pangulong Duterte, mga kababayan, ay nakagawa ng ganitong record. Si Marcos lamang po. So ganun po kaganda. At siguro ito ay talagang para po doon sa mga posisyon. Hindi po ito mabuting balita, mga kababayan. Ito ay dagok o masama ang kanilang loob nito, sapagkat hindi nila akalain na si Marcos ay ganito kalakas, mga kababayan. Kaya nga, sinasabi ko po, sapagkat yung ating Kumilik ay kasulukuyang inaayos na nila yung kanilang sistema riyan, na dapat maalis na yung duda sa taong bayan. Sapagkat kung ang eleksyon na ito, mga kababayan, ay iba ang mananalo, hindi po matatanggap ng taong bayan yan. Madalas ko sinasabi dito yan. Hindi po tatanggapin ng taong bayan yan. Magkagulo tayo. Kung ganyan ang mangyayari, mga kababayan. Isipin mo lang, kung hindi maayos ng Kumilik yung kanilang sistema dyan, maiba yung mananalo. Gaya nga po dito, itong inaasahan natin na si Marcos na ang mananalo. Talagang hindi matatanggap ng taong bayan yan. Sapagkat ang susi po ng kapayapaan sa ating eleksyon, mga kabayan, ay Kumilik lang. At sila din po ang susi ng kaguluhan sa ating eleksyon kung hindi nila maayos yan, mga kababayan. Yan po yung ating masasabi dyan. Yan po yung ating masasabi, sapagkat wala na pong ibang pinagkatiwalaan ng taong bayan sa eleksyon nito maliban na kay Marcos. So, pansamantala, mga kabayan, hanggang sa sunod naman ay yan lang muna ang ating updates. God bless all.